Ayaw na nila akong pabalikin sa lugar na 'to. Takot kasi sina nanay at tatay na baka makita ako ng mga taong galit sa akin. Takot silang baka tuluyang mabasag ang katinoan ko dahil sa mga alaalang hindi ko na dapat pang balikan. Mga alaalang hindi ko na matandaan. Kapag sinisilip ko kasi ang utak ko, kumikirot lang ng husto ang ulo ko. Tapos ay nababanaag kong nasa harap ako ng isang bakery sa may ilalim ng isang poste ng ilaw. Hawak ko ang isang dugoang 2x2. Nagkalat sa semento ang mga bubog ng basag na estante ng mga tinapay, pati na ang mga nilalako kong mga candy tiosi. May nakasalampak din padapa sa mga pira-pirasong salamin. Naglalawa ang kanyang dugo. Pero hindi maaninag ng alaala ko ang mismong tao. Maingay ang mga sigawan ng nagkakagulong kabataan, ng mga meron, ng mga walang kwentang tanod, at ng mga parak. Nagsisiliparan din ang mga kung ano-anong mga bagay sa paligid ko. Bote, kahoy, tubo, pako, pira-pirasong bakal, at marami pang iba. Kasama rin ang malalaking bato. At ang isa nito ay humalik sa aking batok. Agad na pundi ang paningin ko. Nawalan ako ng malay. Nang magising, nasa pampublikong ospital na ako at nakaposas. Malabo ang alaala tungkol sa nagdaang masalimuot na gabi. Sinuwerte lang kasi 16 pa ako nun at hindi pa pwedeng makulong. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Paano ako napunta roon? Hindi ko alam. Basta ang natatandaan ko lang, pauwi na ako noon mula sa paglalako ng candy tiosi. Tinawag ako noong isang binata sa may bakery. Tapos nagkanda leche-leche na ang lahat. Kaya hindi ko talaga malaman kung bakit ba ako humantong sa tagpong iyon. Limang taon na rin ang lumipas. Pinatakas ako ni nanay at tatay papunta sa probinsya ni na lolo at lola. Oo, hindi ako naipakulong dahil nga minor de edad pa ako noon. Pero nakababahala pa rin kasing baka bigla akong tambangan ng kung sino sa kung saan. 5 taon na rin akong nagtatago. Ngayon lang ulit ako nakatapak dito sa lungsod ng Davao. Ayaw pa sana akong payagan ni nanay at tatay na bumalik. Subalit nakiusap ako. Kako, gusto ko nang mapanatag ang isip ko. Gusto ko nang masagot ang pinakamalaking bakit na nagmumulto sa akin. 8:00 ng gabi nang makarating ako sa dati naming lugar. Squatter area ito noon. Pero kung ano-anong establishmento na ang nakatayo ngayon. May KTV bar, talyer at pawn shop. Tapos convenience store na ang dating bakery. Siguro ang nanatili lang ay ang poste ng ilaw. Ewan kung napalitan na ba ang posting iyon. Basta sa akin, pamilyar pa rin ang liwanag nito. Naglalakad-lakad ako hawak ang cellphone. Naghihintay na tumawag o mag-reply sa messenger ang pinsan kong taga rito sa syudad. Napalingon ako sa convenience store. Nag-ring ang cellphone ko na agad ko namang sinagot. Habang kausap ko ang pinsan kong si Ambet, naramdaman kong may batang kumakalabit sa isa kong braso. Hindi ko siya tiningnan. Dumukot lang ako ng 5 sa bulsa at inabot sa kanya. Tuloy-tuloy lang ako sa pakikipag-usap sa tawag.
nakapagtataka kasi hindi tumitigil sa pagkalabit ang bata sa akin. Kaya naman nilingon ko na ito. Lalo akong nagtaka nang makitang naka-uniforme pala yung batang lalaki. Siguro nasa grade 2 o grade 3. Tapos ay tumuro sa kung saan. Sakto namang may dumaang malaking truck. Tsaka sumigaw ang pinsan ko sa kabilang linya. Hoy, Jiko! Nandyan ka pa ba? Ha? Oo. Andito pa ako. Pasensya na. May nakita lang. Kaya natahimik saglit. Pagkasabi ko noon ay nagpaalam na si Ambet. Sinabi niyang pupuntahan daw niya agad ako pagkatapos mag-out sa pinapasukang shipping warehouse. Pagkababa ko ng tawag, nilingon ko ulit ang bata. Pero katakatakang wala na ito. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Kaso wala na talaga siya. Kako, imposible yun. Kasi wala naman siyang malapit na malulusutan. Tsaka napakabilis lang naman nun. Paanong naglaho na lang siyang parang bula? Tinignan ko ang tinuro kanina ng paslit kanina. Dumapo ang mga mata ko sa convenience store na may poste ng ilaw sa harap. Siguro mga 15 o 20 metro lang ang layo nito sa akin. Kumabog bigla ang puso ko sa hindi ko malamang dahilan. Inisip ko na lang na baka kinukurot lang talaga ng lugar na iyon ang malabong alaala ko. Tinignan ko pa ang convenience store. May lumabas na magsyota, tsaka may pumasok na maglola. Inaninag ko ang glass wall at napansin ang iilang customer sa loob. May 3 lalaking magbabarkada, isang nagkakapeng empleyado at 2 naghahapunang dalaga. Umihip ang panggabing hangin. Sunod ko namang nilingon ang poste ng ilaw. Nagulat ako kasi naroroon ang bata sa mismong ilalim nito. Nakatayo habang nakatingin na makahulugan sa akin. Binulsa ko ang cellphone ko at inayos ang 2 strap ng malaking backpack. Hindi talaga ako mapalagay sa batang iyon, kaya naisip kong lapitan. Nagsimula akong maglakad papalapit sa poste. Hindi ko alam, pero pinagpapawisan ako ng malamig. Pinahid ko ng palad ang pawis ko sa noo, tsaka tuluyang humakbang sa saklaw ng ilaw ng poste. Agad akong natigilan at napamaang nang makita ang bakery sa gilid ng bangketa. Hindi ko na matanaw ang convenience store. Umatras ako palabas sa nasasaklawan ng ilaw at nakita ko na naman ang convenience store. Wala na ulit ang bakery. Nanginig ang kalamnan ko. Nakamaang pa rin ako nang lingunin ko ulit ang paslit. Naroroon pa rin siya. Nakatayo ng tuwid sa ilalim ng poste. Lumunok ako ng laway at saka bumalik sa saklaw ng ilaw. Nakita ko na naman ang bakery at wala na ulit ang convenience store. Nagpalinga-linga ako habang nananatili sa ilalim ng poste ng ilaw. Napansin kong wala na rin pala ang KTV bar, ang talyer at ang pawn shop. Ang nakikita ko na lang ay ang tindahan sa tabi ng bakery kung saan may 4 na binatang nagiinuman. Nakikita ko rin ang mismong mga kabahayan na kinalakhan ko. Ano to? Time travel? Pero imposible. Nilingon ko ulit ang bata. Makahulugan pa rin siyang nakatingin sa akin at seryoso ang kanyang muka. Pinako ko ang mga mata sa kanyang ID at nalamang isa pala siyang special student. Isang deaf mute. Napakamot ako sa batok kasi gusto ko pa naman sana siyang tanungin kung ano ang nangyayari. Ano ka ako ang ginagawa niya sa akin? Pero hindi naman ako marunong mag-sign language. Wala akong idea kung paano siya kakausapin. Tama bang bigyan ko siya ng papel at ballpen? Ang problema, wala nga pala akong dalang pwede niyang masulatan.
Habang nag-iisip ay napalingon ako nang makita ko ang sarili. Ang ibig kong sabihin, ang dating ako noong nagdaang 5 taon. Nakasando at maong na shorts. May bimpong nakasabit sa leeg. Tapos may hawak na kahon ng mga yosi at candy. Yun bang mga kahon ng takatakboy sa terminal? Kahit medyo inaasahan ko na, nayanig pa rin ako ng matauhang ito mismo ang tagpo noong gabing masalimuot. Naglalakad ako noon pauwi, bit-bit ang mga paninda ko. Oy, Jico! Halika muna! Sabay ka muna sa amin, kahit konti lang. Tawag ng isang boses sa dating ako. Nilingon ko ito at nakita ang kaibigan kong si Jojo sa tindahan kasama ang ilan pa naming mga katropa. Napahawak ako sa sentido nang kumerot ang ulo ko. Pagkatapos ay umatras ulit ako palabas sa saklaw ng ilaw. Napatanong sa sarili kung kaya ko na ba? Kaya ko na bang harapin ang nakaraan? Handa na ba talaga akong hukayin ng mga alaalang hindi ko na matandaan? Tumingin ulit ako sa batang lalaking nasa ilalim pa rin ng poste. Ganun pa rin ang tingin niya sa akin. Pero nagtataka ako kasi namumutla na ito. Tipong pagkaputla na nawala ng kulay ang balat at mga labi. Nang hindi ako kumilos, sumenyas na rin ito at pinapapasok ulit ako sa saklaw ng ilaw. Lumunok na naman ako ng laway at muling humakbang paharap. Agad kong narinig ang tawanan namin ng mga tropa ko habang nagiinuman. Ngunit nakuha ang pansin ko ng isa pang batang lalaking tumakbo patungo sa gilid ng bangketa at dumiretso sa bakery. Parehong uniforme ang suot nito sa kakaibang paslit na kaharap ko. Tinignan ko pa ito nang inabot niya sa tindera ang 100 piso at isang papel. Kumilos agad ang tindera para kumuha ng tinapay. Naisip kong baka nakalista sa papel ang bibilhin ng bata. Napatanong ako sa sarili kung bakit kailangan pang ilista iyon. Nang matanto kong siya mismo ang batang kaharap ko. Kailangan iyon para malaman ng tindera ang sadya ng di nakakapagsalitang paslit. Napalingon ulit ako sa batang kaharap ko. Napaatras na naman ako nang makitang iba na ang mukha nito. Kulay talong ang kaliwang pisngi. Dumudugo ang bunganga at putok ang noo. Nanginig ako ng husto. Hindi na alintana ang convenience store sa gilid ng bangketa. Siya ba? Siya ba ang napatay ko? Hindi pwede to. Muli siyang sumenyas na pumasok ulit ako sa saklaw ng ilaw. Sumisidhi ang pangangatog ng mga binti ko, pero pinilit ko pa rin ang sarili. Kung siya nga kasi ang napatay ko, ibig sabihin ay may gusto siyang iparating sa akin. Iparating sa akin ang bagay na hindi niya nagawang sabihin nang tumakas agad ako. Humakbang ulit ako paharap habang sunod-sunod ang paglunok ng laway. Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw ang isang grupo ng mga bugoy na papalapit. Naalala ko na! Naalala ko ng sangkot nga sa mga gang sina Jojo. Oo, pariwara ako. Pero hindi naman ako masamang tao ah. Kaya paano napatay ko ang paslit? May malaking batong lumipad papunta sa pinag-iinumang mesa namin. Doon din ay sumiklab ang rambulan. Nagsiliparan ng mga bote, kahoy, tubo, pako, pira-pirasong bakal at bato. Walang may gustong magpatalo. Nagkapalitan ng atake ang magkabilang panig. Kita ko ang dating ako na hawak ang isang 2x2. Ipinangsasalag ko lang ito sa mga dayo. Ngunit napilitan din akong ihampas ito sa batok ng isa. Basag ang ulo nito at bumahid ang dugo sa hawak kong kahoy. Ilang sandali pa ay narinig ko ang sigaw ng isang bata. Lumingon ako sa bakery at nakita ang paslit na nagsusumiksik sa gilid ng basag na estante.
Naramdaman kong dumaloy ang luha sa pisngi ko. Gusto ko siyang lapitan at hilahin papunta sa ligtas na bahagi. Gusto ko siyang ilayo sa dating ako. Gusto ko siyang ilayo sa tiyak na kamatayan. Napalingon ako sa batang kaharap ko. Duguan pa rin ito at seryosong nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Ano ba kasing gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo na! Pakiusap! Gusto kong tulungan ka! Ayoko nang manatiling nakaposa sa alaalang hindi ko na matandaan. Gusto ko nang bumawi sa'yo. Tumingin ako ulit sa tindahan. Nakita kong napansin na ng dating ako ang batang nasa bakery. Tsaka tarantang lumapit doon. Nilingon ko ulit ang bata sa may istante. Ngunit halos lumukso palabas ang puso ko nang tumakbo ito palabas. Tumigil ka! Balik sa loob! Hindi! Magkasabay na sigaw namin ng dating ako. Sigaw na hindi narinig ng batang may kapansanan. Batang agad ding tinamaan ng malaking bato sa noo. Natumba ang bata sa sahig na puno ng bubog. Una ang muka na sumapok sa semento. Hindi ako nakagalaw nang makita ko ang dating sariling mabilis na lumapit. Ang dating ako na halos pareho lang din ang sinapit sa bata nang matamaan ng bato sa batok. Halos pareho sapagkat nabuhay ako. Siya, hindi. Luhaan akong napaluhod sa bangketa. Hawak ang ulong sumasabog na sa matinding sakit. Namalayan ko na lang na lumapit na sa akin ang pinsan kong si Ambet. Jiko! Anong nangyayari sa'yo? Uy! Sinusumpong ka na naman yata ng sakit ng ulo mo eh. Bakit kasi pinilit mo pang bumalik dito? Narinig kong nagkabulungan na pala ang mga tao sa paligid. Nagpalinga-linga at nakitang ang dami na palang taong nakatingin sa akin. Mga pedestrian, mga pasahero sa nakahintong jeep, mga mekaniko ng talyer, at mga customer sa loob ng convenience store. Tumingin ulit ako sa ilalim ng pose ng ilaw at nakitang naroon pa pala ang kakaibang bata. Ngunit maayos na ulit ang itsura niya. Pogi na ulit. Tapos nakangiti rin sa akin. Binalikan ko rin siya ng ngiti kahit nagtataka na ang pinsan ko. Uy! Problema mo? Baka tuluyan nang natanggal yung tornilyo mo sa utak ha? Hindi. Ayos lang ako. Sabihin na lang nating naliwanagan na ako. Insan, naaalala ko na ulit ang lahat.